Susunod na bisita ng ating programa, isang constitutional expert at dating IBP President na si Attorney Domingo Cayos. Attorney, good morning. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo. Okay, pag-usapan natin yung pag-aresto pa rin, pagsisilbi sana ng warrant of arrest na galing po sa ICC kahapon para kay Senator Bato de la Rosa. Binabanggit ko nga kanina, Attorney, sabi ko nung nangyari dati ito kay former President Duterte, yung mga anak dumulog sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Pero ang nangyari parang huli na ata, no? Yung ginawa nilang ganitong hagbang. But sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, pwede niya ba gawin ito, humingi ng TRO sa Korte Suprema? Pwede naman. Oo. Pwede naman. Karapatan niya yun na tumakbo sa Korte ng Republika ng Pilipinas. Pero kung pagbabatayan natin in action ng Supreme Court dun sa petisyon ng kapamilya ni dating Pangulong Duterte, at maging consistent ng Supreme Court, ganun din ang mangyayari na hindi pakikialaman ng Supreme Court ang executive branch sa pagpapatupad ng warrant of arrest validly issued by an international tribunal na mismo sa ating local law, yung RA 9851, yung Crimes Against Humanity. Meron ho tayong sariling batas, 2009 pa yan. Mhm. Nakalagay ho yung Section 17 na pag meron ng international tribunal na dumidinig sa crimes against humanity at nasasangkot ang isang Pilipino, ang isang option ng gobyerno, isurrender yung taong yun dun sa tribunal na yun. Yun ho ang mangyayari. Yun ang nangyari kay Duterte, yun din ho ang mangyayari kay Senator de la Rosa. Oo. Di ba tumakbo yung mga kaanak ng Supreme Court ng President Duterte? Hindi ho inaksyonan ng Supreme Court. So, wala ho tayong nakikita pagkakaiba dito Oo. sitwasyon ni Senator de la Rosa dun sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Okay. So, absent any TRO from the Supreme Court, maaari pa rin at obligasyon pa rin ng executive branch ipatupad yung warrant of arrest. Malinaw ho yan sa local law natin. Okay. So sa madaling salita, wala na siya ritong magagawa o yung due process na para po siya naman ay may karapatan na para depensahan at habang nandito siya sa bansa, yung sarili niya. Pag nandun ho siya, meron ho naman siyang karapatan so kaya nga, pwede naman siyang tumakbo sa Supreme Court. But what I'm saying is, kung indication yung experience ni Pangulong Duterte, yung nangyari sa petition nila, at maging consistent at tapat ang Supreme Court sa kanilang jurisprudence at sa ating mga batas, ganun din mangyayari sa petisyon. Hindi rin na-actionan yan. Pangalawa, pag tayo magkamali na mag-isip na dahil ICC yan, walang due process. Nakikita ho naman natin ang nangyayari doon sa Netherlands. Paayos ang kanilang sistema doon. Hamak na mas paayos kaysa sa sistema natin dito. At mabilis ang mga pangyayari. Very professional yung mga puwet. Hindi natitinag sa mga rally-rally at mga kung anong political maneuvers. So, papibigyan ho naman siya ng pagkakataon doon na depensahan ng sarili niya. Mas maayos pa nga ho yung kulungan doon. So, huwag nating isipin na pag siya ay na-aresto na dala doon, parang tokhang na mabibitay na siya. Hindi ko, mabibigyan naman siya ng pagkakataon. Yung due process, very sensitive at very particular ho ang ICC at ibang bansa tungkol dyan. Wala hong shortcut yan. Well, dito ho sa ginagawa ngayon ng Senado, hinold yung custody ng senador, ni Senator Bato de la Rosa. At hindi po ibinigay no sa NBI na siyang magsisilbi sana ng arrest warrant kay senator, no. Ano pong nakikita po ninyo rito na kahinatnan? Contemporary lang ho yan. Para lang
siguro magbigyan lahat ng pagkakataon malaman ano bang katotohanan dito. Mhm. Kasi nung una, akala si IDJ Sugpi na lang. Oho. Hindi naman pala may warrant of arrest. So marami namang magagaling na abogado, mga senador, sila mismo, mapapag-aralan nila. Kasi malinaw ho sa constitution natin na ang senador hindi ho immune from warrant of arrest. Ang sinasabi ng constitution, kung ang warrant of arrest ay tungkol sa krimen na maaaring penalty is 6 years or below, Mhm. habang nagsesesyon ang Senado o Kamara, ipagpaliban muna yung one para naman hindi maguluhan yung sesyon. Kaya para hindi maantala. At ganoon din ho ang revised penal code. Pero ang kaso ho ng crimes against humanity, ang penalty yan umaabot ng 30 years Mhm. pag guilty ka. So hindi yan sa cloud, dun sa constitutional privilege at dun sa revised penal code na hindi mo na pwede habang may session. So wala na ho sa poder ng Senado na pigilan yung pag-aaresto kung ang penalty impossible is more than 6 years. Ang linaw ho yan. Pangalawa, meron din ho tayong batas na PD, yung anti-obstruction of justice presidential decree, Mhm. yung PD 1829 na nagsasabi na anyone knowingly hindering or impeding or frustrating the investigation, apprehension, or prosecution of criminal offenders, obstruction of justice yan. At sino man ang gagawa niyan, meron siyang kaparusahan na 4 to 6 years at perpetual disqualification from public office. So, gagawin ba ng mga senador yung tahasang paglabag ng batas na ito? Maaari din ho silang managot. So, siguro yan, temporary lang. Para lang magkaligonagan at magkaroon ng maayos na koordinasyon para hindi magulo yung pagkaka-aresto. Pangalawa, yung resolution ho na ginawa nila, yung protective custody, resolution lang ho yan. Hindi ho niya napapalitan ang provision ng Constitution, napapalitan yung revised penal code, hindi na rin napapalitan yung provision ng yung batas laban sa crimes against humanity. Yan lang ho yung sentimiento ng Senado. So hindi yan pwedeng gamitin shield or protection para hindi ka maaresto. Sa totoo lang, tungkulin lang ho ng NBI ng kapulisan na ipatupad yung warrant of arrest. Wala ho naman siguro silang intention guluhin yung Senado Pating ako yung contempt nila kaagad. Naintindihan natin kasi magulo, siguro nasabi nila yun kasi hindi nila alam ang detalye na nangyayari. Pero kung titignan natin ngayon yung mga footages, yung pang-aresto nandun naman sa labas ng Senado. Saka hindi naman siya sa cloud ng exemption. At kaya lang yan nagkagulo kasi nga tumata siya at nagtatakbo. Kung ikaw naman yung mag-issue ng warrant of arrest, pag tumakbo yung iyong puhuliin, talagang hahabulin mo at hahanapin mo. So hopefully, magdumalamig ang ulo ng lahat, maliliwanagan yung mga senador at huwag naman nilang kahasan baliwalain ang mga batas. Yung trabaho ng executive branch sa ipatupad ang batas, kasama na yung pag-aaresto, at huwag namang lumabas na pinakanilong nila yung baka lumalabas na fugitive from justice. Yun po ang point dyan. So, hopefully ngayon, nakakapag-usap na at ang linaw na at hayaan na nila na the rule of law must prevail. Ayun. Hindi ho maganda yung pangitain na dahil kakampi ko sa Senado, dahil sumunod sa special treatment na siya. Hindi ho. Igalan natin yung tradisyon, yung respeto sa lahat, pero at the end of the day, mangingibabaw yung batas. Oo. Pero yung iba parang naguguluhan nalilito sa kung paano ba sumunod at ipatupad yung batas. Kasi ang sinasabi nga nila, nung ginawa ang ating Constitution, yung 1987 Constitution, hindi naman daw ina-expect yung mga gumawa rito ng batas na may ganito mangyayari sa ilang mga matataas na lider natin na may kakaharaping kaso sa international, sa labas ng bansa. Sa tingin ninyo, panahon na rin ba para revisahin at, baguhin, lalo na sa ganitong usapin, yung ating konstitusyon? Marami hong maaring baguhin at improve sa ating konstitusyon. Pero sa tingin ko hindi dapat na dahil mataas na official ka, special treatment ka. Mali ho yun.
Oo. Hindi ganyan ang republika, hindi ganyan ang demokrasya natin. Oho. Ang maling-mali ho sa aking paningin, yung pananaw na dahil na senador ka, dahil sa kampi ka, special treatment ka. Oho. Hindi ho maganda yung ganon. I express my personal opposition to that kind of thinking. Because that will be abuse. Oho. Yung pagbatas ho, kaya nga rule of law ang tawag kasi sino ka man, kung politika mo, ano man ang karanasan mo, ano man ang estado mo sa buhay, tatas ang batas. Mhm. Yun ho ang importante. At kung wala sa batas, hindi ho yan pwede dagdagan dahil may nagdiskurso, merong nagbigay ng opinion, merong resolution. Mhm. Hindi ho yan batas. Hindi ho mapapalitan ang umiiral na batas. Okay. Gusto ko lang din na kunin ang inyo pong opinion dito naman sa usapin ng impeachment. Wala na po, tapos na no sa Kongreso at ito ay iaakyat na sa Senado bilang impeachment court, no? Sa punto po ng pagpapalit ng liderato, ano po ang nakikita po ninyo dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Nature naman ng Senado na anytime pwede magpalit ng kanilang pinuno. Ba? Kasi kailangan mo lang 13 votes, ikaw na yung pinuno. So normal yan, gawain talaga ng mga politika yan. Pero yung pagpapalit ng liderato, hindi ho napapalitan ng konstitusyon. Mhm. Hindi ho napapalitan yung batas. Hindi napapalitan yung jurisprudence. So ang malinaw sa konstitusyon, pagdating sa impeachment, trabaho yan ng mga senador maging hukom. Mhm. At hindi ho yan optional. Sa ayaw at gusto nila, dapat maging hukom sila. Hindi ho nila pwedeng ipagpaliban yan yung undue delay na sinasabi ng Supreme Court. Malinaw din ho ang nakalagay doon, shall, obligatory yan. Pangalawa, forthwith. Sa Tagalog, agad. Mhm. Hindi ho pwedeng i-dribble-dribble na naman yan. Mhm. So sana ho, hindi na naman i-misquote yung Supreme Court. Yung sinabi kasi na hindi na kailangan, pero sinabi pa rin na within reasonable time, depending on the circumstances, may be short, it may be long, pero mayroong pangalawang kataga without undue delay. So, pag-isipan natin yun. So, hindi rin ho pwedeng maging selective sa paggamit ng mga desisyon ng Supreme Court para pabotin na naman pag-dribble. Mhm. Sana ho, mangibabaw pa rin yung konstitusyon. At nakita naman nila ang sentiment ng taong bayan. 9 out of 10 Filipinos, gusto natin malaman ng katotohanan. Gusto natin umusad ang paayos na proseso para makapaglabas ng ebidensya magkabilang panig. Mhm. Malaman natin ang katotohanan. At kung may mananagot, may nagkasala, may nagabuso, di managot siya. Oo. Transparency and accountability. Sino man ang ahadlang yan, sino man ang nag-dribble yan, sa tingin ko ho, is a disservice to the Republic. At maaari nga, taksisa sa Republika ng Pilipinas sapagkat ang kailangan natin, nakasaad sa Constitution, transparency and accountability in public office. Ayan. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Constitutional expert at dating IBP President Attorney Domingo Cayosa, mga kasama. Alright, napakabilis po ng ating oras.